Ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ay tungkol sa accountability pa rin. Pero at the same time ay papaano tayo yung, I mean, after one huge mistake or mga nangyaring di maganda sa buhay natin, how do we begin again? Papaano tayo magsisimula uli sa buhay natin? At it's interesting to know, mga kapatid, na hindi ganon ka daling mag-umpisa muli. Okay? Given yung ating mga circumstansya sa buhay. So, how do we begin again? Okay, ang title ng ating topic ngayon is Accountability, Embracing Grace and Renewal. Ito ay manggagaling po sa story ng Prodigal Son. Last week, tinignan natin yung unang character, which is yung Prodigal Son. Today, titignan natin yung Father. Okay? So, main idea po, mga kapatid. Sabi po rito, embracing grace and renewal begins where humility meets accountability. Okay? And healing and acceptance are chosen over just being right. Alam nyo, sa ating journey of inner healing, mga kapatid, yan ang dapat ating dinadaanan bilang Christian. God is continually healing us every day. His grace, His mercy is new every morning. Pero at the same time, sa part natin, part kasi ng Diyos yun, sa part natin, we need to embrace grace, undeserved favor, and God's renewal. Kumbaga, hindi tayo pwedeng namumuhay sa past na parang, ito ko noon, buti na lang noon. Alam niyo yung mga parang dinaanan ni Moses sa ilang, sa desert, okay, sa wilderness. At lahat na yun ay dinil niya, yung mga Jebusites, mga Canaanites. At sa buhay natin ngayon ay mga Angalites at mga Reclamites. Marami tayong hugot sa buhay, marami tayong angal, marami tayong mga reklamo. Pero kapag na-embrace natin at nasimula natin yung journey of healing natin, dalawang word ang importante. It's the grace of God, okay? The grace and renewal. So, papaano natin gagawin yan, mga kapatid? So, as we can see, ang ibig sabihin ng accountability ay being held responsible by others. Kumbaga, inaantabayanan ni Lord yung pagiging at ng ibang tao na dapat responsible tayo sa ating mga ginagawa. At bukod pa doon, hindi lang mula sa iba, kundi tayo mismo ay chine-check natin ang sarili natin. Kapag nawala ang accountability sa buhay natin, kagulo. Pero kapag meron tayong accountability, accountable tayo, responsible tayo sa actions and words and everything sa buhay natin, hindi tayo magpo-pointing fingers na ikaw kasi kaya ako ganito, kaya wag kang ganyan para ganito ako. That will happen. That will never happen at hindi ka magiging stressful at iba pa. Now, again, puntahan natin yung prodigal son na story at yung sa tatay. I'd like us to read muna yung mga verses na to. Sahin natin sa Luke 15:22 to 23, yung part lang to ng tatay. Sabi rito, ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga lingkod, magmadali kayo, dalhin niyo rito ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya. Suotan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at ng mga sandalyas ang kanyang mga paa. Kunin ninyo ang pinatabang guya, katayin, and here's the thing, mga kapatid, tayo ay kakain at magdiriwang. Wow! Next verse, jump tayo sa verses 31 hanggang 32. This is after na mag-usap yung prodigal brother naman at yung tatay. After umangal yung kuya na dahil umuwi yung anak, ito sinabi ng tatay. Kaya't sinabi ng ama sa kanya, anak, lagi kitang kapiling at sa iyo ang lahat ng sa akin. Ngunit, pakinggan niyo mga kapatid, nararapat lamang tayong magsaya at magalak sapagkat patay ang kapatid mong ito, ngunit muling nabuhay, siya ay nawala, ngunit
natagpuan. Kaya balikan natin yung verse na ano ba nangyari doon sa anak? Ano bang nung dumating sa doon sa tatay? Sabi rito, sabi nung anak, yung confession niya sa tatay, ituring mo ako bilang isa sa iyong mga upahang lingkod. Kaya siya ay tumindig at umuwi sa kanyang ama, ngunit malayo pa lang siya ay natanaw na siya ng kanyang ama at labis itong naawa sa kanya. Tumakbo ito sa kanya, niyakap siya at tinilikan at sinabi ng anak, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Take note of that. Laban sa langit, kalooban ng Diyos, at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na maging iyong anak. Now, as we can see mga kapatid, itong tatay na ito, out of the 3 characters do sa story of the prodigal son, itong tatay na to ay interesting din yung character niya. And as we know, pinoportray niya rin yung Diyos Ama. At yung prodigal son ay tayo mga tupang naligaw na bumalik sa Ama. Nawala yung karapatan bilang anak, napunta sa kasalanan, ngayon ay nanunumbalik. Why studying these characters ay ganun ka-importante? Bakit importante nating balikan ito? I have here 4 questions mga kapatid na gusto kong aralin natin. And then these questions may be interesting sa inyo at I'm sure interesting ito kasi we're talking about inner healing sa buhay natin eh. And we need God's grace para magpatuloy sa ating inner healing. Andyan ba kayo? At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, we need to understand na itong ginagawa natin, are you there? Yung inner healing story natin na isang journey, kailangan nating i-feed yung sarili natin ng mga katotohanan mula sa Bible. At katulad sinabi ko sa inyo dati, nung naging aware ako sa mental health mga 10 years ago, at na-realize ko na kailangan pala ito, hindi pala ito demonic, hindi ito worldly, kundi bago pa na-discover ang psychology and psychiatry at everything in between, ang Bible ay nandoon na. At dito sa story of the prodigal son, dito natin makikita yung tinatawag na accountability, repentance, panunumbalik, and papaano mangyari yung grace and renewal. Unang tanong mga kapatid, okay? 2.1 siya kasi may mga una pang question pero focus lang tayo sa Father. Paano tayo muling magsisimula pagkatapos ng isang malaking kabiguan sa buhay? Now that's a question mga kapatid. O nga naman, paano tayo mag-uumpisa muli after this one huge story of mistake sa buhay natin? How do we go about sa buhay natin habang tayo ay may struggle? Anong gagawin natin? 'Di ba? So, this is the parable of the prodigal son. Okay. So, unang tanong, paano tayo magsisimula muli? So, there must be a turning point. Kung sasagutin natin yung tanong na, paano tayo mag-umpisa muli, Pastor? Number 1, there should be this turning point. Yung turning point na yan yung realization of this hard truth. 'Di ba? Bago ka makareceive ng grace and renewal, there should be this turning point. Bago naibigay ng Ama yung grace and renewal sa anak niya, halika mag-celebrate tayo, bigyan ng sandalyas, ng jacket ito. Yung anak ko na patay noon, ngayon ay buhay na. Well, we need a turning point for us to receive grace from the Lord and renewal. Ano pa? There must be this genuine repentance. Yung turning 180 degrees from our life na medyo, alam mo yun, namuhay sa kasalanan. And even yung stressful life, may mga tao kasi na pag-stress, feeling nila in control sila. Ay, kailangan kong ma-stress, kailangan kong magalit, kailangan kong magwala kasi feeling ko hindi mawawala ito pag wala ito. Pag hindi ko nagawa ito. And little did these people know na kapag sila ay nagkaroon ng violent reaction and whatever, afterwards, the damage has been done, walang naitulong.
So, we need to realize na may turning point dapat sa buhay natin. Number 2 question, mga kapatid, is this. Okay, may nakalimutan pala ako sa number 3. There must be unconditional love. So, tayo na nanunumbalik, kailangan natin ng repentance, accountability, and we need yung tinatawag na realization ng turning point. Pero sa side naman ng tatanggap, the Father, or sa sitwasyon natin, our family, or friends, or church, kapag may taong nag-repent na, what do we need to give? Sa mga gustong mag-umpisa muli, we give them acceptance and we give them restoration and we celebrate. Matutuloy yan mamaya. Number 2 question, ano ang anyo or form ng pagtanggap or acceptance sa harap ng biyaya at panibagong simula? Okay? Tama ba ang pagtagalog ko? Okay, ano yung anyo ng pagtanggap? When you see acceptance, what do you see ba talaga? Ano ang mga nangyayari at natatanggap natin when there is acceptance? Siyempre, katulad ng sinasabi ko kanina pa, there is grace and renewal. Okay? There must be love and forgiveness. Tingnan niyo yung tatay, mga kapatid. Nagtatao sa tatay, nagsasalita pa yung anak, hindi na pinatapos. Tinawag agad yung mga alipin niya, balik kayo, punta kayo rito, kuha kayo ng sandalyas, ng damit, ng singsing, at patayin yung pinatabang guya. Okay? Lahat sila masaya, except yung kuya at yung pinatabang guya. The end na ng buhay ko. Okay, sabi nung pinatabang guya. Pero ganun pa man, mga kapatid, there was real acceptance. Kung ikaw yung prodigal son, nag-rehearse ka along the way, doon pa lang habang tinitingnan mo yung mga baboy na kumakain, na kinain mo na rin kinakain nila, and then you're thinking, buti pa sa tahanan ng tatay ko, nag-rehearse siya. Ganito gagawin ko, tatayo ako, pupunta ako sa tatay ko, ito sasabihin ko. Pati yung mga linya niya, ni-rehearse niya. At yung rehearsal niya, pagdating doon sa tatay niya, hindi niya pa na-explain ng mabuti. Yung tatay niya, okay, anak, stop na. Bigyan siya ng singsing, bigyan siya ng damit, bigyan siya ng sandalyas. Kumbaga, enough na para sa tatay yung paglapit niya. Alam niyo, mga kapatid, words are, or our actions speak louder than our words. Kahit na-explain tayo, na-explain, pero hindi nakikita sa ating actions, minsan hindi tayo satisfied. Yung tatay, hindi niya kailangan ng words masyado. Okay, anak, tama na yung words na yan. I see your action. I accept you. Same is true with God. Diba? Kapag may makasalanan na nung balik, let's accept. Okay? Ina-accept ng Diyos. At tayo naman, bilang family, bilang church, o bilang friend na pinagkasalaan ng ating mga kaibigan, let's accept. Huwag na tayo may explanation. Explain mo nga bakit mo kinuha yung mana mo nang wala sa oras. Alam mo, parang pinatay mo na ako nun. Alam mo ba, I don't know, mga kapatid, pero there were no words like this sa Diyos at even sa tatay. I don't know, sa atin bilang tao, sometimes we solicit explanation. Explain mo muna bago kita tatanggapin. Magpakabait ka muna. At explain mo muna ba't ginawa mo yung ginagawa mo. Alam mo ba nung umalis ka, bla bla bla? May pakinabang ba yun, mga kapatid? Makakatulong ba yung explanation ng mga bagay-bagay para matanggap natin yung mga tao or matanggap natin sila or sila ay maka-feel ng pagtanggap? Wala eh. At ang Bible is very clear dyan. In inner healing, mga kapatid, actions speak louder than words. Number 3. Anong mga hamon ang lumilitaw sa pagtatagpo ng personal na kalayaan at ang inaasahan na pangrelasyong responsibilidad? Sometimes we fight for our rights. Karapatan ko ito. Dapat kong sabihin ito. Dapat kong gawin. Diba? And sometimes, sa tahanan,
kapag mas pinaglalaban natin yung karapatan natin kaysa sa ating responsibilidad, there is chaos. May kaguluhan. Ipaglalaban ng tatay ang karapatan niya, yung nanay yung karapatan niya, yung anak yung karapatan niya. Lahat pinaglalaban yung kanya-kanyang karapatan on different perspectives. Imagine niyo mga kapatid, kagulo. So what do we need to do? Be relational and refuse performance anxiety, overworking, neglecting personal and relational needs. Sometimes, to prove to people na we are right, we are withholding yung affection, yung acceptance na supposed to be binibigay natin. Example, sa mag-asawa, sabi ng Lord, husband, love your wife. Wife, submit to your husband. When the husband withholds yung love niya sa kanyang wife, dahil yung wife ay hindi submissive, at sa part naman ng wife, i-withhold ko ang submission ko dahil you don't love me, ang tanong, sino unang gi-give up? Kapag pinaglaban ng wife yung karapatan niya, I will not submit to you because you're this. I will not love you because you're this. Sabi ng husband, nawawala yung kahalagahan ng pangrelasyon na responsibilidad. Carry authentic faith and refuse isolation and loneliness. Sometimes, we isolate ourselves doon sa sitwasyon. And sometimes, ito matindi, kapag mayroong problema sa bahay, sa sarili, in our relationships, we isolate ourselves. Wala tayong kinakausap maski sino. At yan ay nawawala yung ating authentic faith. If we want to join yung kalayaan natin, pero meron pa rin relational responsibility, then be authentic sa faith mo. Yung faith mo pa rin ang mas mataas. Love pa rin. Faith pa rin ang mas mataas. Okay? Hope pa rin ang mas mataas. Not my feelings. Alam mo, isa sa mga challenges pa rin sa mga bago at sa matatagal ng Christian is how we manage our emotions. Sabi ko nga sa inyo the past few months, if we don't manage our emotions will manage us. Ito dagdag sa sagot sa number 4. Papaano lumilitaw yung pagtatagpo ng kalayaan at ng responsibilidad? Here's this. We celebrate small victories and refuse to be a victim of your circumstance. Yung anak na isa, ang sabi, inalipin ko ang sarili ko, tapos hindi mo nga ako pinagpatay ng pinatabangguya itong salaula at walang kwentang anak nyo. Okay? Words ko na po yun. I mean, tingnan nyo yung specific na sinabi sa Bible. There's this angry words. Puno ng hugot. Maling mentality, maling perspective. Hindi sa anak, kundi alipin ang tingin niya sa sarili niya. Ang sabi ng tatay, my child, everything I have is yours. Parang, sarado agad yung usapan na parang, anak, namimiss mo. May namimiss ka. Sometimes, brethren, we need to celebrate kahit mga small victories. Huwag tayong mag-antay na talagang graduate yung anak bago natin i-celebrate. Yung pumasa lang siya sa isang exam niya na para imposible niyang pagpasahan, celebrate natin. And refuse to be a victim of your circumstance. You don't play victim. Hindi makakatulong yan sa iyong paglago at pag-usad sa Panginoon. In conclusion, begin again and help build a healing community. Etong inner healing sessions is like a, kumbaga parang weekly dosage ng inner healing vitamins natin. And by this, we begin to build a healing community. Family, church, community. And yung healing community na to, mga kapatid,
yung nagtagpo ang pagpapakumbaba at pagiging accountable. At mas mataas ang acceptance kesa pagiging tama. Sabi ko nga sa inyo for the past how many weeks, most of the times, being kind is more important than being right. Amen. So, with all of those things, mga kapatid, na ginawa natin, we need to begin again. Anong part ng buhay mo ang kailangan mo mag-umpisa muli? Sino ang kaakibat mo dyan? At kung may mga tao naman na nasa, alam mo yun, nasa masalimuot na buhay, down, depressed, anxious, fearful, how can we help them begin again? Na in our case, may inumpisan din tayo ibang mga areas ng buhay natin. So again, mga kapatid, begin again. Begin again with a heart na talagang nasa Panginoon, journeying your inner healing, and walang nasasayang na pagkakataon nito. Thank you for taking time to listen or watch this podcast episode about the importance of accountability. And if you are a frequent listener, we would like to appreciate your time and your effort. I'm praying that the episodes here will increase your knowledge and your wisdom in life. And if this is your first time to listen or watch here, and you've stayed until this portion, why not consider subscribing and sharing this to a friend or to your relative? It would mean a lot to me. Thank you in advance. And to everyone, please join me in this advocacy in promoting mental health and inner healing. As you have heard from me, the Bible has a lot to say about these relevant topics. Let me ask you for your prayers for the ministry that we do here. Your prayers would surely encourage me and the team. So God bless you more. This is Gene Estrabon III of the UVCC Church. See you again next episode.